na ba na araw-araw, ilang oras ng ating buhay ay nakalaan sa pakikipagbuno sa traffic sa ating mga lansangan? O umaasa pa ba kayong may pag-asa pang maayos ang daloy ng trapiko sa ating mga kalsada? Mula sa EDSA Top, nakatutok live si Cesar Apolinario. Sar! Nitong mga nakaraang araw, Mel, ay naperwisyo tayo dahil sa napakatinding traffic dito sa Metro Manila. Pinakamatindi yung nangyari kahapon dahil nga lumakas yung ulan at yung mga motorista ay na-stranded sa kalye, samantalang yung mga mananakay naman ay na-stranded din. Kaya tinanong ko ang ating mga ka-hashtag 24 oras kung sa tingin nila ay may pag-asa ba bang solusyonan ang traffic sa Metro Manila. Sa datos ng GMA Research, mahigit 2 milyong sasakyan kada araw ang bumabiyahe sa NCR. Kaya sa ordinaryong araw, lalo na kung rush hour, mapapakamot ka sa ulo sa stress na dulot ng traffic. Paano pa kaya kung bumuhos ang malakas na ulan, gaya kahapon kung saan mistulang galit na galit ang masamang panahon? Dahil nagbaha, nababad sa kalye ang mga sasakyan, kaya ang mga motorista at biyahero ang na-stranded. Kahit nga ang mga celebrity, hindi nakaligtas. Tulad nga ni Manny Pacquiao at Chris Aquino na parehong nag-MRT para makarating sa kanilang mga appointment kagabi. At tumupa man ang baha, ang traffic hindi pa rin. Kaya ang tanong, may pag-asa pa bang masolusyonan ang problema sa traffic sa bansa? Meron. Ano yung solusyon? Coding. Natutupad kaso may mga pasaway pa rin. Tingin ko wala na yan. Wala nang pag-asa. Wala nang pag-asa. Kung ang ibang driver na nakausap ko, suko na sa pag-asang umayos ang trapiko sa bansa. Si Mang Jess, natawag na raw ata ang lahat ng santo. Kalaki pang dasal na sana'y umayos ang trapiko. Driver kasi ng ambulansya si Mang Jess at hindi mananakay ang kanyang pinagmamaneho, kundi pasyenteng kailangang dugtungan ng buhay papunta sa ospital. Sa solusyon dito kung susunod ng mga tao. Kung ang gaya ni Mang Jess, may pribilehiyong i-overtake ang mga batas trapiko kapag may emergency. Ang ibang driver ng jeep, sadyang pasaway at tila hindi maiwasang labagin ultimo simpleng regulasyon. Gaya nito. Pag may pumarang pasahero, biglang humihinto. Sa gitna? Nagbubuntutan na. Hindi ang sakit ng ulo nyo palagi, araw-araw. Sanay na kami dyan, sir. Sa sakit ng ulo. Oh. Kung pasaway ang mga driver, meron ding mga pedestrian at biyaherong matigas ang ulo. Isa lang ang hinanap ng kabutihan kung lahat sila madidisiplina. Pag may nakita kang ganito, ano ibig sabihin? Ibig sabihin yun, action. Action! Paano yung camera? Lights camera, action. Sabihin yun, babala. babala. Babala? Oo. Okay. Kalsada yan. Ano po ang ibig sabihin? Hindi ko alam yan. In-check yung fencing. In-check. Ikaw? Hindi yun, in-check. Ang mga driver, alam kaya ang mga babala na nakikita nila sa daan? Tawiran. Tawiran. Petsi, ang galing mo ah. Hindi ko alam Bago yan eh. Bago matagal na yan. Bago yan. No entry. Yan. Medyo mahirap yan Pero minsan nangyayari rin ang mga tila milagrong eksenang tulad nito. Kuha ito sa EDSA sa bandang Kamuning hanggang Mega Q-Mart kanina. Tila nawala ang traffic at halos walang bakas ng anumang sasakyan. Pero dahil lang daw yan sa isinagawang rerouting ng MMDA dahil sa anti-pork prayer rally sa EDSA kanina. Mel, sa tanong mo kung tanggap kung tanggap ko na, nako Mel, tanggap ko na. Pero alam mo, yung kaunlaran, kung hindi tayo maghihirap, hindi natin mararating. Ano? Tiis-tiis na lang, kung may bagong scheme na pinapatupad, sundin na lang natin, Mel. Mel? Maraming salamat sa iyo, Cesar Apolinario.